Ang early language literacy numeracy as per ELNA, ang schedule niya is ugma November 7, 2025. Kunya kanina exam nga gi-implement sa DepEd Central Office. This will be conducted to all public elementary schools. Tanan nga na ay grade 4 learners sa Butuan City mag-implement or mag-administer ani maong ELNA. Pero original sir, unsay schedule sa ELNA kay murag na ikaw sabar ni? Recording in progress. School year 2025-2026 pero tungod sa ato ang mga suspension of classes mahitungod sa Typhoon Tino decide ang DepEd Butuan City with the permission of the central office to move the schedule tomorrow. Okay sir, ugma na unsa may ato ang gihimo nga preparation na sir? Ang DepEd Butuan City nagandam gid mi for ELNA this year, unlike with the previous years of ELNA administration. So we issued division memorandum for the administration of pre and post test. Then nag-develop with me og mga practice tests and familiarity tests. So for 3 weeks, ang atong mga estudyante sa atong mga pampubliko nga eskwelahan, nag-take sila pre-test una, tapos ang post-test is last week. And then in between pre and post-test, nag-conduct sila familiarity test. So ang opisina namo, Curriculum Implementation Division, we're able to create familiarity tests for English, Filipino, Mother Tongue, and Mathematics. Moto gina-practice-practicean sa mga bata. And ang atong mga kabatanunan, tungod kay ang ELNA shading man, pino kayong mga lingin, we also provided answer sheet to practice shading. And then we also let them memorize LRN number nila, ang ilang mga basic information para andam sila sa ELNA uma. Okay. Unsay may mong sitwasyon ba sir sa mataga eskwelahan? Normal pagyapon ang klase or unsay may tapos sa grade 4 nga mga classrooms? Yeah, there will be no suspension of face-to-face classes for ELNA school year 2025-2026. But we implemented security measures so that our test takers are not will not be disturbed. So, like identify me yung mga testing centers inside our schools. We also posted mga signages of do not disturb in conspicuous places inside our schools. Ang uban pagani, we taught them na magbutang o kanabitang caution tape around the testing center. Kaya ang ato ang national issuance, wala man siya nagdeklara of suspensions ng classes for the ELNA administration. So normal ang klase ugma, pero special lang kay mas hilo mga atong mga palibot kay mo take man ang atong mga grade 4 learners. Si kinsa ang mo pahigayon sa mga examination ang mag-conduct sir? Ang ELNA kay national assessment man na siya no, lagi tayo ipangtawag ng mga testing personnel. So gikan sa schools division superintendent hangtod sa room examiners na atay mga testing personnel. Kanya kanina mga testing personnel are coming from the different schools. Meaning, we gina-ensure na to nga ang integridad sa examination is fortified, no? So with that, ang atong mga testing personnel is coming from the neighboring school. So dahil room examiners inside the room, na apoy room supervisors who will take good care of a number of testing rooms. Then naapod tayo testing coordinator from the division. Then naapod tayo testing coordinator who is the school head. Ang atong mga testing materials are coming from the central office. And they will be opened during only the examination period. So wala na i-open karon sa among division while i-stock na mo ng mga testing center. Kaya by practice, kadang atong mga national assessment, abrihan lang na siya kung ting exam na makita po ng uban. Tapos ibalik po na siya package, ingana ka secured ang atong testing materials. Kung sa imenta po sir, kay kasagad sa mga classrooms is daghang mga crowded ang population sa mga taga-classroom. Ano ba posibilidad nga sa gawa sila sa classroom or bahin-bahinon sila?
bahin-bahinon gid siya. Dili siya pwede nga sa gawas sa group. Kay naay standards ang ELNA. Okay. Napod tay specific number of learners ka mo take lang. Dili ta pwede magpasulod og 50 ka bata. So ato 20 or 30 learners lang inside, and they are seated far from each other as much as possible. So with that, gina-schedule nato ang mga bata. Kay dili ra siya whole day, no, ang ELNA. So gina-schedule nato sila with specific rooms or testing rooms. Pero tanan gyud grade 4 students ang mo pailalom sa mga examination. Yes, for this year, ang ELNA school year 2025-2026 is census. Pag mo yung tag-census, tanan grade 4 learners sa public schools will take the ELNA. Okay. Sir, para sa kasayuran sa tanan na unsay nag-unang katuyuan sa ELNA? Ang ELNA is, pareha na siya sa National Achievement Test for lahat kung makadundot mo. ELNA is a National Exit Assessment. So, ang DepEd na siya upat ka exits. No? Grade 1 to grade 3 for Key Stage 1, grade 4 to grade 6 Key Stage 2, o na natin Math grade 6. Tapos grade 7 to 10, Key Stage 3 mo na natin Math grade 10. Tapos ang grade 11 to 12 mo ng Key Stage 4 mo na natin Math grade 12. For grades 1 to 3, ang yung exit assessment is ELNA. Ang tumong sa ELNA is iyang i-assess ang bata kung unsa ka-uptake mo gamit sa English, Filipino o mother tongue niya o unsa siya ka-uptake mo ihap. Muna gitawag siya nga language, literacy, and numeracy assessment. How will the students use the language in terms of comprehension, spelling, vocabulary, in all languages that the student knows, and then numeracy skills. Okay. Ang resulta ni sir, mga posible mga target nga resulta ni? Usually, earliest is a year after the exam. So next school year pa nato mabalhan ang ELNA. But you know what? DepEd Butuan City has an increasing performance in ELNA for the past 3 years. Actually, ELNA ang pinakataas na to performance among the 4 exit assessments. And we are so happy nga with our preparations this year, which are relatively tawag nito stringent, mas daghan natong preparation this year. I think we are also confident that we will increase our ELNA score for the next year. Kung sa may mga target na ito na resulta sa pagkento ng ELNA, sir? Yeah. Siguro, sir, ang amuang target lang is to increase our ELNA more than 62.16% because that is our performance in school year 2023 to 2024. So hopefully we can increase for the past 3 administration years kasaka gid ang ELNA. So we're hoping to keep the momentum. Mas malabon pa nato ang 62.16. Tapos in the last ELNA po, sir, pinakadaghan natong school nga na-register nga proficient na atay 27 ka school nga nakaabot og at least 75%. Ang Butuan City has higher performance compared to the regional performance and national performance, meaning we are contributing to both the region and national performances. Hopefully, we can beat the 27 o katong 62% sa last administration. Tapos, sa last administration na atay isa ka school nga niabot og 90.24%. Basta ang school maabot ana nga numero, ang mga bata din highly proficient, no? Naana siya sa Banza Elementary School. Ang mga bata sa Banza Elementary Schools very capable of spelling words. And we are hoping nga mas mudaghan pa ang atong schools nga mabilong sa highly proficient o proficient level. Last year, sir, sa mga Banza nakabot ng high level na sa proficiency, sir? Kuan siya, school year 2023-2024. Okay. The one and only. For the past 3 administration years, only Banza Elementary Schools ang nakaabot pa sa highly proficient level. Marang sure ta nga pressure na po daw sila sa online pag limited na ang ilahang nakabot nga level. Oo, okay. Sa katong sa last nga Teachers Day, amo man i-recognize ang mga schools. Naghatag mo yung mga
recognition of citations nga mao ni ang mga high-performing schools sa ELNA ug NAT. So I think we are also communicating to them to perform better because of those recognition, and I hope that they get the message. But of course, more than communicating to them what is at stake, kami po sa division nangandam gid pud mi para sa ila. Okay. Sir, nanay mga naibala na ito ng mga bata atong kinahanglan po tabanganan kay census man ni ma-survey, makaibalog yun ang learning capacity sa bata. Unsay ginabuhat after na ito may balan na sir, o after sa result, unsay ginabuhat sa Butuan City Division aron matabangan itong mga bata sir? Yeah, ang DepEd Butuan City namin gintawag mga intervention programs. Tungod kay ELNA man ni, Language Literacy University. So ang among intervention for them after the exam is more on reading interventions, usually pull-out system, usahay one-on-one gid nga pagpabasa, and then would be mga numeracy interventions for them. Okay. Sir, sir, katong mga sa naklaban nga mga na ang resulta na katong mga mugbo ug mga professional level, asa to dapat na mga eskwelahan sir? Katong mga mugbo. Oo. Well, yeah, we have data sa mga mugbo nga proficiency level, but because of our policy sa DepEd Order number 55, we cannot disclose them unless there is a proper request from an agency. Okay, sir. So hindi sir, 100% na ba nga anda pa lang sa himon nga ELNA og mga lawa? Yes sir, 100% na. Kay gawa sa atong naandam ang mga bata sa familiarity test, nagpabiting na punta sa mga testing personnel in 2 batches through our division testing coordinator. So wala na gid atasan og maandam na gid ta. Nya inaot nga bindol ko ang panahon ugma, no? So makalahos yun ang atong ELNA administration ng tomorrow. Okay. Mora ito ipahinaot nga ron kanang muduyog po ang panahon sa atong himon activity ugma. Oo sir, di yun mapala ng panahon karon. Kung bagyo, kapag yung bagyo nga moabot ugma sa atong forecast. Pero yeah, God forbids, hopefully walay earthquake tomorrow so that we can continue the ELNA. Kaya ang depends on good, though ELNA is a high stake test, tapos grabe ang security protocol sa integrity sa exam. But in DepEd, we always prioritize the safety of everyone, both teaching personnel, non-teaching, our learners. Doon sir, yun sa ito pagpasiguro nga 100% attendance ato sa mga grade 4 students ugma. Yeah, natay gitawag ng mga orientation sa schools. Kasay ng mga bata, ang atong mga school community about sa ELNA. So do ang ELNA is mura siya og survey type. It's not it's the participatory is not required or obliged, no? Like for example, ang bata kung masakit, pwede naman yun dili mo take of ELNA kay ELNA mong good national test, but it will not affect the grades of the students. Non-graded siya. No? Systems assessment lang yun siya to know how well the school or the division performs in ELNA. Pero we ensure na taas ang atong attendance by letting the students and school community know, and then nagbalik-balik po big-orient sa ila nga dapat present sila. Napot tayo mga strategy sa uban school of providing snacks, foods, and other mga strategies to attract learners to go to school tomorrow. Pila ka so itawagan sa pila ka subject o pila ka oras kanila answeran or ya whole day ba half day ra sila? Ang ELNA half day ra gyud na. Half day. Dili kay nasagad nga mga 12 no kay gamay ra ang coverage sa ELNA. So ang coverage lang niya English, Filipino, tapos mother tongue ug numeracy. Upat lang ka subtest ang ELNA. Then before sa exam proper, napud na siya survey about sa bata. Tapos naapod siya yung mga instructions before or after. Then naapod siya yung snacks or recess in between. So entire half day lang na siya. Dungan yun ang silang tanan. Dungan yun na silang tanan. Okay. Sir, yes, Bombore. Palihog ko kung pangutana kang Mr. Salavanya kung sa maong mga items no nga under sa ELNA. Asa ato nga mga subject nga medyo lisod ang atong mga tinun-an sa grade 4 level? Sir, sa imo ang gipangbutya ng mga coverage, asa ka to ang mga lisod kayo para sa mga grade 4 pupil, sir? Okay.
upat man ang coverage sa ELNA. Based sa school year 2023-2024, pinaka-latest ni ELNA research, ang pinaka-lisod para sa ila is numeracy. Ang pag-ihap, pag-solve of problems using mathematics. May pinaka-lisod para sa mga putuan ng mga bata. So unsay mga intervention ilang gihimo bomboro la knowing the fact nga grade 4 na no ang bata nga gipailam sa numeracy. Yeah. So for this school year, yung preparation sa ELNA, very different from our previous year's preparation. Nagbuhat gid mig familiarity test for numeracy or mathematics. O gigamit na mo ang kanang primer. Ang primer is nadira ang listahan sa school coverage. Di ba? Usually pag may exam mangunta ng teacher, sure, say pointers sa exam. Napay listahan karon sa pointers. Kaya nangayo man taog primers sa central office. So from there, analyze na mo kung sa ang scope o ang design sa test. Then we created rapid assessment for numeracy using artificial intelligence. So we pulled I think 15 teachers, our performing teachers sa elementary. Then with our focal person for LM, si Joy Intong sa Curriculum Implementation Division, we created several tests using artificial intelligence. I-feed na mo dito ang anatomy sa test, pati ang scope of skills, para mo i-practice-practicean sa mga bata for 3 years. Since you created those familiarity tests. By the way, sir, no, kung basihan na to ang previous, kung basihan na to ang previous nga result no sa naglabay baga tuig, human yung gihimo ang kining mao mga intervention, do na bay progress nga nakita sa performance sa mga bata. Na-improvement sa performance sa mga bata based sa pre-test and post-test. Kaya sa familiarity test na ito, parang tuhiga, nagsugod tag pre-test, gamit yung primer sa central office. Kung tayo post-test, katapusan, in between sa pre- o post-test, daghan tag familiarity test. So nakita na ito nga sa kanilang post-test results. Doon ay kuan tuod, sir, no? Style ang uban nga mga eskwelahan nga pag-abot ingon ani nga exam o sa even sa uban nga mga assessment, ilang advicean katong mga bata nga medyo minus nga ayaw sa amo og tunga para ang maka-appeal sa exam sa assessment kadtong yung makabalo mo na ang uban medyo maingon nato nga taas-taas ang ilang achievement kay gipa-escape una nila sa pagtungha katong mga bata nga medyo lisod yon. Sige, okay tanong yung ana, pero ang nature mo sa ELNA o NAP, kaning ato ang mga exit assessments is, it will identify how well the education services are felt regardless of the students. Maunang kung census, tanan yun take. Tapos na po yung mga school years, mga kabungurado nga, ang ELNA o NAP sampling. Pag sampling po, dili kita ang magpili, kundi ang central office. So, dili ka pwede mong pili og mga maayong mga bata. Kaya kaya mo nga assessment, it will determine how well the educational services are felt, regardless kung asa ka nga location, kung kinsa ka, o kung saan mo ang demographic background. So, stricto ba yun nga gina-monitor, ginasiguro, labi na sa mga magsilbing proctor nga wag yoy baka escape bitaw ka tanan gyud kuan na grade 4 ang mo pailam yung eksaminasyon di kay mura magmahog nga pilion lang sa para masiguro ba nga kay kini ubang mga eskwelahan do na po ni sila gina after no nga mugawas kunuhay ba nga maayo ang performance. Kayo sir gabi kasi ito sa ako ang ELNA na dili gyud ta pwede mo pili. Actually dagani mga protocols of security measures nga dili cellphone, bawal gani ang cellphone. Other things inside the testing room bawal. Tapos ang atong mga testing personnel and from other schools. To make sure yun nga, ang results sa ELNA mo reflect yun kung unsay performance sa school or performance sa division. Kung ubos with these performances, di naman po mo base kung unsa ang mga interventions or needs improvement ang buhaton. Kung ugaling ubos no ang performance sa ka eskwelahan
resulta ni doon na ba siya mga tulubagon o unsay mga recommendation ani gikas division? Yeah. Kung ubos ang performance sa school, responsable sila nga dapat i-improve ang performance gamit ang pasiklase ng intervention. Kung ubos ang performance sa school, dili lang school ang accountable sa ilang pag-ubos sa performance, but it's a shared accountability. I think that it's not only DepEd gani ang accountable, but it's everyone's accountability. So, naatay gitawag na shared responsibility or shared accountability. Ang ginabuhat nato ana sa mga low-performing schools is dira mi mas mo focus on technical assistance, monitoring, intervention, and at the same time provision of learning resources o trainings para sa mga teacher. So ang principal, ang estudyante, ang teachers, kana nga maong school nga low performance, wala tayong mga punitive action because they are not indicated in our policy. No? Dili sila kuha sweldo, dili sila move on of performance. No, wala na siya. Because the primary role of ELNA and other exit assessment is to evaluate where we are. And then from there, will provide interventions, not to punish or not to label them yun na low performance affecting their mga performance ratings both sa office and sa individual. So, kaya nga na gani mga kabumbura yung agamay ang school, dara ta mas mo focus on health, no? Both DepEd and other stakeholders. Ay, so salamat no sa mong katinawan na Sir Kevin. Thank you, sir. Mato Bumbo Ray, ang nahimong pamahayag ni Sir Kevin. Ugma, anda 100% na silang andam. Bumbo Ray, sa himo na ugma ang adlaw, paghinaot lang, muduyog po ang panahon aron mawayay mahimong mga aberya Bumbo Ray. So far, mao kana ang ato ang nahipos nga balitan sa gawas nga bahin, gawas Patrol Bumbo Zomer Montesor, Bumbo Mary Judian Blasalda, kini sa Bumbo Rulan, Hania. And this is Bumbo Radio Philippines, the #1. The most trusted source of news information, basta radio. Daghang salamat Bumbo Roland, kauban maigsoon ang atong Chief Education Supervisor si Dr. Kevin Hope Salavanya no sa